pag-buy and sell ng US dollar online at kung paano kumita online sa pag-buy and sell ng US dollar online. At sa nakita nyo mga boss is kahit nagpasaka kami ng niyog sa buong maghapon, yung kunting niyogan ng papa ko, pagkagabi is pagka-open ko sa Forex trading app ko, kumita na siya ng pagka 11 PM is mga I think 11 PM yun, kumita na siya ng mga $300 plus. At pagkagising ko naman sa umaga, kasi pagkatapos ay tiningnan ko yung app is nagiging $421 or 23,000 I think mga mga 23,500 plus. So 23,500 minus 6,000, ito yung total balance natin. Ito naman yung capital na ginamit natin sa trade na ito. So meron tayong profit na 17,500 or almost 18k na. In one day lang yon mga boss. 17,500 or almost 18k. Ito yung profit natin mga boss within one day lang sa pagbabay and sell ng US dollar online. At dito mga boss, pagka 4:24 AM na, nag-withdraw na tayo. Para mag-withdraw is click nyo lang tong withdraw, yung inline dito sa top up at saka history, click nyo lang to withdraw, and then type nyo dito kung magkanong i-withdraw nyo or kung ilang amount ang i-withdraw nyo into US dollars. Ang available natin na pwedeng ma-withdraw is itong naka-green, itong nakalagay na USD $344.28. So ito ang maximum na pwede mong i-withdraw. So as of this moment, ito ang maximum na pwedeng ma-withdraw natin. So ang gusto kong i-withdraw mga boss is $200 lang, 200 USD to PHP. So mag-withdraw tayo ng mga 11k or 11,200. At pagkatapos is i-click nyo na tong withdraw $200 or withdraw 200 USD. Hintayin nyo lang na mag-load ang app. Ang nakalagay dito is USD 200 funds are on the way. Checking to make sure everything is good. Reach out to support if not receive within 3 days. So na observeran ko mga boss is ma-receive ko yung funds ko after 2 days lang. Ang nakalagay dito is kailangan nyong i-contact sila. Kung pagkalipas ng 3 days hindi pa nyo na-receive, kailangan nyo nang i-contact sila. Pero sa sinabi ko na every time na nag-withdraw ako ng cash, mga 2 days lang napunta na sa GCash ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo. 2 days later. Okay mga boss, after 2 days, ngayon is February 26 na, 11:15 AM. Tingnan natin kung na-receive na ba natin yung winidraw natin na $200 galing sa Forex trading app. So i-open natin tong GCash. I-input natin yung PIN number natin sa GCash. At dito mga boss is na-receive na natin yung funds natin, yung $11,200 profit natin sa pagbabay and sell ng US dollar online. Ilagay ko lang ang link sa app mga boss sa description below. At dito mga boss, punta tayo sa app natin, yung sa trading app natin. Enter natin ang ating PIN. At saka click natin yung history. At dito mga boss, makikita natin na green na yung $200, meaning na-send na nila sa GCash natin. Yun na yun yung nakita natin kanina. Note mga boss, pwede to para sa lahat, mapa-empleyado ka man or estudyante na gustong kumita ng extra income online. Pwedeng i-part-time at pwede ring i-full-time in the long run kung may sapat na kayong kaalaman at experience. Basta ang importante lang is pag-aralan ng mabuti. At para lang din to sa mga interested kung paano kumita sa pagbabay and sell ng US dollar online. Kung hindi kayo interested sa video na to, huwag nyo na lang panoorin mga boss kasi sayang lang oras nyo. Peace mga boss. Hello mga boss, my name is Wingbuds.
a computer technician by profession. Nung natutunan ko yung forex at crypto trading galing din sa mga vloggers at YouTubers, pinag-aralan ko ng maigi. I studied hard. Nagsimula ako sa mga basic tutorial forex and crypto trading lessons like candlestick patterns, price patterns, basic technical indicators, etc. Until nagkaroon ako ng experience. I'm not a financial expert or financial advisor, and this is not a financial advice. I just want to share things and ideas I've learned in forex and crypto trading world. This video is just for educational purpose only. If you're interested in trading forex or cryptocurrency, I encourage you to learn first the basic trading lessons and do your own research. There's a lot of it on the internet nowadays. You can research it on YouTube or Google. Trading in forex or crypto or stocks is very risky. Prices are quite erratic. Changes in the market can happen quickly. Napaka-volatile ng market, meaning mabilis tumaas at mabilis ring bumaba ang mga prices. Results in the past may not guarantee future success. Taking your risk tolerance into consideration are essential. Kailangang may risk management kayo. Napaka-importante niyan. I am not liable for any financial losses incurred. This video, as I've said, is not intended to be used as a financial advice. It is merely for reference or educational purposes only. Mas recommended mga boss na panoorin nyo tong video from start to finish para mas maintindihan nyo at magkaroon kayo ng idea kung paano gawin to. Let's continue mga boss. Ngayong araw na to, bumaba ng gusto yung US dollar against Swiss franc. Ito yung currency ng Switzerland. At meron pa akong negative $90 dito. Ang time niya is 3:34 PM. Then pagka 3:47 PM, ito yung total na negative ko. Within a day, meron akong negative $138 pero nag-deposit ako dito na ang balance ko na lang is $27. Ito yung napalago ko galing sa 500 pesos na puhunan ko. Sa sunod na video is ipapakita ko kung paano ko pinalago yung 500 pesos na kapital ko, paano ko siya napalago up to $100 plus. Pero sa video ito, isi-share ko muna ang mga tips at strategy kung paano ko napalago yung 6K to 23,000. So, continue tayo mga boss. Dito, sa nakita nyo, yung price is nag-fluctuate kasi ang market is up and down. Mabilis siyang mag-up and down. Dito nakita nyo is naging $33 pagka 3:48 PM. Then dito mga boss is nag-top up ako or nag-deposit ako ng 2,500 para ma-increase ang remaining balance ko. So click nyo lang to mga boss, top up. Pag-deposit ng funds via GCash mga boss is click nyo lang tong top up. Pagkatapos is ilagay nyo dito kung magkano ang i-top up nyo. Sa akin is $45 lang muna or 2,500 into or 2,500 sa Philippine money. So kapag kapag mag top up kayo ng $45, ang maganda dito sa app na to is meron kayong bonus na ma-receive. So ngayon is mag-top up ako ng $45. Ang ma-receive ko lahat is $67. So tingnan natin, 67 minus 45 equals $22. So meron tayong bonus. So meron tayong bonus na ma-receive yung $22. So continue tayo mga boss. Click tong top up $45 via GCash. Or top up $45 via GCash. Pagkatapos is yung additional information sa ibaba, meron pa dito sa ibaba, i-fill up nyo na lang. Pagkatapos nyong i-fill up is click nyo na lang tong top up $45 via GCash. Dito na mga boss, naglo-loading na yung app. At dito, i-type nyo lang ang 6-digit authentication code na
sinin sa GCash sa yung registered mobile number. Pagkatapos is i-click yung next at i-enter nyo yung 4-digit pin nyo sa GCash. At pagkatapos is i-click nyo lang tong proceed para makapag-pay na kayo, para makapag-deposit na kayo. Dito mga boss is successful na yung deposit natin na 2.5. Makikita rin ito sa app. Meron siyang confirmation tulad nito, USD 45. Ito na yung bonus mo, plus $22.5. You've top up your account. So after this, i-click nyo lang tong continue trading para makita nyo yung current account nyo. At dito, nagiging $113 na siya yung balance natin, nag-increase na. Pero as of now, meron pa tayong negative $121. At pagka 4:19 PM mga boss is nagdagdag ulit ako or nagdeposit ulit ako or nagtop up ako ng $70 or 3,900 pesos. So sa $70 na deposit natin mga boss is may ma-receive tayong bonus. Ito lahat $105. So 105 minus 70 equals 35. So meron tayong $35 na ma-receive na bonus. Ito ang maganda dito sa app na to, kasi every time na mag-deposit tayo is meron tayong ma-receive na bonus. Ito ang maganda sa app na to, or ito ang nagustuhan ko sa app na to, kasi every time na mag-deposit tayo or mag-top up tayo, meron tayong bonus na ma-receive. Sa tingin ko is kanila tong strategy para maraming sa kanila, para maraming mag sign up sa kanilang app, kasi alam naman natin ngayon nga napakarami ng mga trading apps sa internet. Para maka-compete sila is meron silang kada isa nila is meron silang mga meron silang mga strategy. At sa tingin ko is isa itong strategy nila. So continue tayo mga boss. I-click again tong top up 70 USD via GCash. Pagkatapos is hintayin nyo lang na mag-loading tong app. At dito i-type again yung authentication code na sinin sa GCash via your registered mobile number. At pagkatapos is i-click nyo lang tong next. At para makapag-deposit na kayo is i-click nyo lang tong proceed. At dito mga boss is payment successful na. Na-deposit na yung 39 natin. At hintayin na lang natin mga boss na mag-confirm yung app na naka-receive na sila sa deposit mo galing sa iyong GCash. At dito mga boss, may confirmation na galing sa app. Ito na yung dineposit mo, $70. So may bonus ka na $35. So para maka-continue tayo mga boss is click nyo lang tong continue trading. At dito mga boss is nag-increase na yung natin, yung balance natin. Pero as of now, as of this day is napakalaki yung negative natin, $149, kasi nga is yung US dollar against Swiss franc is weak yung US dollar against Swiss franc. Kasi dito tayo nakabili mga boss. Dito tayo nakandol mga boss, nakabili. So yun yung February 22. So pagbili natin is bumaba pa siya ng bumaba. The next 4 hours bumaba pa siya ng bumaba kasi maraming seller dito. Pero pagkatapos is meron tayong within this day, meron tayong nakitang wick or pin bar, meaning buying pressure ito mga boss, meaning marami nang bumili. So next natin may possibility ito na tumaas or bumaba pa. So ito ang strategy ko mga boss. Nung bumaba siya ng bumaba, nagdagdag at dito ko siya tiningnan, kasi
sa area na to, meron siyang consolidation. Dito may reaction yung market. Dito siya nag-consolidate. So, sa tingin ko is usually ang rules kasi sa trading is buy on support. Ito yung support at sell on resistance. Ang resistance nito mga boss is dito. By the way, you can research it on internet what is support and resistance. Marami naman dyan. Pwede ko ring gawa ng video later on kung paano mag-trade gamit ang basic and support resistance para sa mga beginners. So dito tayo mga boss, nakakita tayo ng wick dito, meaning malakas ang buying dito, maraming bumibili. So at dito nagdagdag tayo. Bumili ako ng at least 20% with the amount of $22. Pagkatapos nyong i-input dito mga boss is click nyo lang tong buy. Dito yun siya mga boss. Click nyo lang tong buy. At pagkatapos nyong ma-input dito yung amount na gusto nyong or capital na gusto nyong gamitin. Pagkatapos type nyo dito is click nyo lang tong buy USD CHF. So nagdagdag tayo ulit. Okay mga boss, ito yung lots niya 0.11 for $22 sa market price na 0.87476. So nagdagdag tayo ulit. Ito lahat yung mga positions na nabili ko mga boss, kasi sa araw na to is down na down yung market. Ito yon negative, mayroon akong negative $18, negative 32, negative 22, negative 0.88, negative 17, negative 21, negative 5. So, meron tayong negative dito mga boss. That's why yung strategy ko para sa mga baguhan is hindi recommended kasi napaka-risky yung strategy na to. Yung sa stocks at crypto, siya tinatawag itong averaging down. At tinatawag din itong catching a falling knife kasi kinakatch mo dito is deadly yung kinakatch mo dito kasi pulang-pula pa yung market. Pero sa akin is meron naman akong experience ng ganito, is alam ko kung saan ako magdagdag at saan ako mag-take profit. So later on mga boss, sa video na to ipapakita ko sa iyo kung saan ako nag-take profit na. Ang take profit area ko mga boss is malapit lang dito kasi ito yung resistance. Dito hanggang dito is nagdagdag ako. That's why recommended mga boss na yung balance nyo is malaki. Pero sa isang video ko is yung nagsimula pa ako, 500 pesos lang ang kapital na ginamit ko at napalago ko ng mga 100 plus. At sa video na yun is ituturo ko din sa inyo kung paano ko napalago siya ng mga $100 plus. At nag-continue pa siyang tumubo. As of now, focus muna tayo sa video na ito. So yun na nga mga boss, itong araw na to is marami tayong negative. Pero hindi pa to siya final, tinatawag itong paper loss kasi kapag close mo na itong position na ito, that's the time nga mag-loss ka talaga or malugi ang mo. For example, malugi ka ng $18 dito, 31, dito 20. Kung i-close mo na. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag-close ng position. Kasi sa sinabi ko na meron na akong experience ng ganitong high risk na trading, hindi ko muna i-close to. Kasi alam kong saan ako magdagdag at saan ako mag-take profit. So, continue tayo mga boss. So dito mga boss is February 23 na. At dito mga boss, pagkabukas nagbasa ka ng niyog yung papa ko. Ito yung ito yung munting niyugan namin, kunting mga niyog lang kasi
dito is alam kong may buying pressure na tayo dito. So, nag-wait lang ako kung saan patungo yung price. Yung last na dinagnag natin is yung 39, nakabili na tayo. Tumaas na yung balance natin at dito naghintay na lang ako. Pagka umaga ay nagpasaka kami ng niyog. Ito yung munting niyuga namin. Napakasarap dito sa probinsya mga boss. Away from the stress of city life. Batuwing, butong-tuwing to. Papa ko mga boss. At ito ang kanyang niyugan. Napakalakas ng hangin dito mga boss. Ito na yung mga niyog. Ito una na nilang pinig. Tro. Banog udah kuah. Ih. Wa na. Suga sa angin. Maramog bagyo sige. Napakasarap talaga ng buhay dito sa probinsya mga boss. Ha? Suga sa angin. Napakataas na. Sa Bisaya pa, taas kag paglantaw. Abiya sa angin ay. Pasensya na mga boss sa konting intermission natin. At dito mga boss, pagkatapos sa buong maghapon na pagpasaka namin ng niyog, at yun na nga mga boss, sa buong maghapon is nagpasaka kami ng niyog at hindi ko tiningnan yung chart kasi alam ko namang may buying pressure dito. At sa gabi nung natulog na ako at yung nagising ako sa 12 midnight, pagka-open ko sa trading view, ito na yung nakita ko. At yun na nga, tumaas na yung price. Sa 4-hour time frame, meron na siyang dalawang solid candle. Ito yun at saka ito. Sa daily naman, ito yung candle niya. So sa daily niya is na-confirm natin na may buying pressure na talaga kasi napakahaba ng week nito. Una, previously yung mga sellers is nag-dominate pa kasi pinaabot pa nila dito sa yung price, pero sumalo yung mga buyers dito at pag-aabot dito sa previous resistance, which is ito, which is nagiging support na, tumalbog or nag-bounce yung price. So yan usually ang nangyayari mga boss once nga yung price is pumunta sa support area na ito yung K level natin or major structure to kasi dito sa daily is mayroong reaction dito nag-consolidate na at saka tumaas at saka nag-pullback yung price. Yan ang normal na mangyayari sa market kasi yung malaki na ang kita dito is nag-take profit na sila kaya nag-retrace yung price or nag-pullback. Yan ang normal reaction ng market mga boss kasi meron ng kumikita dito, marami nang kumikita dito malaki, marami nang kumikita dito na area at saka nag-sell na sila at saka nag-close na sila or nag-close na sila ng positions nila or nag-take profit na. That's why nag-retrace yung price. Pero ito ang healthy na pullback. Ito ang kalimitang hinihintay ng mga traders once na ang price is bumalik sa support area. So dito ko siya inabangan. So na-confirm na natin na may buying pressure na siya sa daily. Pero tingnan muna natin sa 1 hour time frame. Sa 1 hour time frame, ito na yun mga boss. Ito yung napakahabang selling sentiment dito. Pero dito, naghammer siya dito or pin bar, pero dito engulfing candle siya. Meaning, na-engulf niya tong red or na-cover niya
merong engulfing dito, at saka once nga isa pa lang mga boss, entry point ko kapag sa short time frame ito 1 hour, kung meron akong makita either ito pin bar or engulfing pattern or engulfing candle, once ka makakita ako niyan, yan ang entry point ko. At yun na nga, tumaas na yung price natin. Marami namang strategy sa trading. Yung iba is kapag nakita nila tong engulfing pattern or dito pa lang yung aggressive na trader, dito sila bumili, at saka dito nila ilagay yung stop loss nila, meaning kapag yung price na nabili nila dito at bumaba pa, dito na sila mag cut loss para hindi tumaas yung loss nila. For example, nag-buy ka dito $1,000 pero nag-down pa yung price, so nag-cut loss ka either, for example, 1,000 dito, kung nalugi ka ng na-loss ka ng at least for example $30, so $30 lang ang lugi mo, kaysa naman magtuloy-tuloy yung price dito, mas malaki ang lugi mo. Yan ang normal na ginagawa ng mga trader. Bumili sila sa certain point at saka ilagay nila ang cut loss sa previous, sa low nitong candle, at saka mag-take profit sila either sa resistance or 1:3. Later on, ipapaliwanag ko yan mga boss kung ano ang 1:2 or 1:3 na ratio. Dito, ipapakita ko muna kung paano ko to ginawa tong trading na to, kung saan kumita ako ng from 6K na capital natin is kumita tayo ng 23,000. So dito, yan nga, nagtuloy-tuloy na yung price pataas. At saka tingnan natin yung profit natin. So ito na yon mga boss, sa 12:46 AM yung nagising ako, ito na yung profit natin kasi tumaas na yung price. At dito mga boss, hinayaan ko ulit yung trade ko at saka tiningnan ko ulit pag 11 PM na. Pag 11 PM mga boss is ito na yung total profit natin, $60 na, at ang total balance natin is $409 na. At ito na yung mga positions natin mga boss. Previously is nag-negative to. Halos lahat nag-negative. Pero dito is within the day is ito ang profit natin. But every position is meron siyang individual profit kasi pumili ako ng worth $10 dito rin. Yung price na nag-pullback ba, yung nag-down yung price, every parameter na nag-down yung price is bumili ako ng tig $10 dito, $10 dito, $4. Meron pa ito sa baba. Ito na nga yung positions natin, nag-positive na. At every now and then mag-change to kasi napaka volatile ng market ng forex, meaning mabilis mag-up yung price at mabilis ding mag-down. So plano ko na ditong mag-take profit, pero tiningnan ko muna yung chart kasi dito tumaas na yung price natin. Kanina mga boss is 409, ngayon 11:12, wala pang 1 minute 410 na naman. At yung positions is $8 kasi previously is cleanos ko na yung ibang position. That's why meron na lang $8.10 dito. Ito na yun. Ito yung natira kong mga positions. Positive $4, positive 2, positive 1, positive 3. Meron pang negative 5.18. Hindi ko muna to cleanos kasi meron pang negative. Hindi kasi ako mag-close kung meron pang negative even $1 pa yon, kasi gusto ko lahat puro positive. Sa akin lang yun, depende yan sa mga style ng mga traders. At ngayon 408 na naman kasi sabi ko nga is napaka volatile ng market ng forex. Madaling tumaas yung price, madaling bumaba. That's why kung baguhan pa lang kayo, huwag muna kayong mag-trade ng malaking amount. Pwede lang kayong mag-trade gamit ang maliit na amount, for example like 500 pesos, para in case malugi kayo, hindi masyadong masakit. Ang importante is mag-aral muna kayo ng maigi
kailangan yung matutunan muna ang mga basics ng trading, kung paano mag-trade sa forex or sa crypto ba, para in the long run maging profitable kayo. Dito naging $410 naman kasi napaka-volatile nga ng price sa forex market. At dito mga boss, sa 11:20 PM naging $413 na yung balance natin, at nagdagdaga ng $3 yung profit natin. Dito naging $10 na kasi yung ibang position is close ko. Yung ibang positions dito is na-close ko na. Meaning, nag-take profit na ako. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag-take profit or mag-close ng mga positions dito. At dito mga boss, naging 414, napakabilis. Napakabilis ng price talaga. Kasi napaka-volatile na forex market. Ito, meron ba siyang negative 4.59. Dito naman mga boss is pending orders to. Nag-set ako ng pending orders, for example, kapag ang price is bumaba pa ng bumaba dito, nag-set ako ng pending orders already na, for example, yung price na nakita nyo is 0.87164. Kapag umabot dito ng price, nag-order ako dito ng 10 USD kasi kapag umabot yung price dito, ma-hit yung order ko at makadagdag na naman ako ng another position worth of 10 USD. Later on, maybe gagawa rin ako ng video tungkol dyan. At ito na yung status sa price natin mga boss sa TradingView. Ito na yun sa 4-hour time frame. Meron ng solid candle dito. Lagpas na siya sa trend line na. Ang take profit area ko is dito na mga boss. Kapag ang price is ma-hit dito or at least lumapit lang dito, mag-close na ako ng positions. Ito yung prices niya sa 30-minute time frame. Kasi pwede kang mag-change ng mga time frame dito sa sa TradingView. I-download mo lang to sa mobile mo, type mo lang sa Google Play Store TradingView at install mo. Or pwede mong i-open ang sa website dito, tradingview.com. Dito pwede mong tingnan ang mga prices. Dito pwede ka ring mag-add, for example, BTC, USDT. Kung ano ang paborito mong either currency or crypto ba. Dito is na-add ko na ang Bitcoin, so X nang nakalagay dito. Pero for example, kung mag-add pa kayo, click nyo lang tong plus sign at dito mapunta yung na-add nyo na mga crypto or stocks or forex na mga currency ba. Tulad nito, USD JPY, USD CHF, or US dollar against Swiss franc, or US dollar to Canadian dollar. Mga conversion ito. Meron ding dito USD PHP. Ito yung sa atin. Pwede rin nating i-add. As of now, ang 1 US dollar is nagtitrade siya 56.01, or 1 USD or 1 US dollar is equivalent to 56.01. Mag-fluctuate ito mga boss, depende sa status ng market. Tulad nito, naging 55.75 siya. Dito tumaas naman 56.26. So yun ang procedure kung paano mag-add ng mga stocks dito or mga currency ba. At dito mga boss, pagka February 24, 4:22 AM, nagising na naman ako at tiningnan ko yung up, at saka nakita ko within the day, ito na yung profit natin. Kasi yung sa previous days, iba yun, at yung sa ngayon is ito na ang profit natin. May additional income na naman tayo na $33.64. At dito mga boss, at dito ko ipapakita kung paano i-click ang position. Dito sa app na to, i-click nyo lang to. For example dito, kung gusto nyong i-close, i-click nyo lang to. At saka i-click yung close position. Hindi edit position, kasi kung edit position, iba yun. Ito ang i-click mo, close position, para makuha mo na ang profit mo na $5. So, close na natin.
during yung nagloading yung app, nag-iba-iba din yung price kasi sa sinabi ko na is volatile yung price ng forex market. Madaling tumaas at madaling bumaba. By the way mga boss, kailangan mo rin ng malakas na internet connection dito kasi kung mahina ang internet connection mo, for example, meron ka ng sa isang position mo, meron ka ng $100 pero pag close mo is matagal nagloading, instead no $100 nagiging 87 na lang, sayang yung $23. So mas maganda kung malakas din ang internet connection mo. So dito nag-close na din ako, klinos ko itong isang posisyon, $5.16 profit natin. Dito 596, dito i-close ko rin to. Nag-loading na nga yung connection ko mga boss. Pero at least na close ko. Dito meron pang green. At tiningnan ko ulit yung price mga boss. Dito na nga mga boss. Yung price niya is na-hit na yung natin, resistance natin, yung second trend line na drawing natin. Ito na yun. Na-hit na yung price pero at least hindi man perfect na na-close ko dito pero at least lumapit siya. Ito malapit siya sa natin, selling area natin or take profit area. Ito yun. So kanina mga boss is na-close na natin. So yan mga boss ang strategy ko. Buy on support, sell on resistance. Kung tingnan nyo mga boss is napakasimple. Kasi buy on support, sell on resistance. Pero in real life mga boss, napakahirap niyan. Kasi marami pang mga factors. Hindi perfect ang price na pumunta agad sa resistance at pumunta agad sa support. Yung iba nag-range pa. Meron pang iba na nag-range ng ilang weeks, ilang days. Pero dito sa forex market, mas mabilis sa naobserbahan ko, mas mabilis yung price. Pero hindi naman lahat. That's why kailangan yung mag-study ng maigi mga boss. At kailangan nyo ng experience bago kayo gumamit ng mas malaking kapital. That's why magsimula muna kayo sa maliit na kapital, for example $500. Ika nga sa mga kasabihan ng mga traders is invest only on what you can afford to lose, meaning mag-invest ka lang yung hindi masyadong masakit kapag nawala yung kapital na yon. For example $500, hindi naman masyadong malaki yon kumpara sa mga thousands. Kung malugi yon, at least malugi man yan pero meron ka ng experience at meron ka ng nakuhang lessons. That's why you have to study hard bago ka maging profitable dito sa forex trading or magiging sa stocks or crypto trading man yan. Pero as of now mga boss, focus muna ako sa forex trading kasi sa naobserbahan ko mas tuloy-tuloy ang profit ko sa forex trading kasi napaka-volatile ng market dito sa forex. Kasi dito mga boss is nakita natin sa sa trading volume niya. Ito yung sa ibang stocks, ito yung sa mga stocks sa New York Stock Exchange 22 billion, 18.9 billion yung sa Tokyo Stock Exchange, sa London 7.2 billion dollars. Pero sa forex market, average daily trading volume to mga boss iba naman sa crypto, pero itong forex market, ito ang pinakamalaking trading volume sa buong mundo in terms of daily trading volume. Sa nakita nyo naman mga boss is 5 trillion ang pera na trade dito daily. That's why napaka volatile ang forex market. Napakadaling tumaas at napakadali ring bumaba. That's why you need to have a concrete knowledge before ka mag-trade ng malaking kapital dito sa forex market. Okay na mga boss, at least napakita ko sa inyo yung average trading volume ng forex market kumpara sa ibang kumpara sa ibang either crypto or mga stocks ba.
At dito na nga mga boss, dito ako nag-take profit sa take profit area ko, malapit sa take profit area ko, which is itong trend line na to, yung pangalawang trend line. Kasi yung first trend line is na break na, ito yung take profit area natin sa sinabi ko na kanina. Ito yung mas clear na view. Nandito yung take profit area natin. Although na hit dito pero hindi naman tayo nag-monitor ng market lahat ng oras kasi kailangan tayong matulog, baka magkasakit naman tayo. May profit nga pero magkasakit naman, hindi mabuti yun. That's why kailangan ng pahinga talaga. Pero dito is nagising ako 4:23 AM. Dito ko nakita yung price niya at close ko na sa pinakita ko kanina. At dito mga boss, pagka 4:24 AM umabot pa siya ng 421.27 dollars ang total balance ko at nadagdagan ng konti yung profit ko within the day. At dito mga boss, pagka 4:24 AM na, nag-withdraw na tayo. Para mag-withdraw is click nyo lang tong withdraw, yung inline dito sa top up at saka history, click nyo lang to withdraw, and then type nyo dito kung magkanong i-withdraw nyo or kung ilang amount ang i-withdraw nyo into US dollars. Ang available natin na pwedeng ma-withdraw is itong naka-green, itong nakalagay na USD 344.28 dollars. So ito ang maximum na pwede mong i-withdraw. So as of this moment, ito ang maximum na pwedeng ma-withdraw natin. So ang gusto kong i-withdraw mga boss is $200 lang. Pero meron itong bonus reduction. Ang nakalagay dito is kung mag-withdraw ka ng $200, tingnan natin 200 USD to PHP. So mag-withdraw tayo ng mga 11k or 11,200. Kung mag-withdraw tayo, merong bonus reduction na negative $62.5. So kapag final na ang amount na gustong i-withdraw nyo mga boss, ang in-input nyo dito, i-fill up nyo na lang tong additional information sa ibaba dito. At pagkatapos is i-click nyo na tong withdraw $200 or withdraw 200 USD. Hintayin nyo lang na mag-load ang app. Ang nakalagay dito is USD 200 funds are on the way. Checking to make sure everything is good. Reach out to support if not receive within 3 days. So na observeran ko mga boss is ma-receive ko yung funds ko after 2 days lang. Ang nakalagay dito is kailangan nyong i-contact sila. Kung pagkalipas ng 3 days hindi pa nyo na-receive, kailangan nyo nang i-contact sila. Pero sa sinabi ko na every time na nag-withdraw ako ng cash, mga 2 days lang napunta na sa GCash ko. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So dito mga boss is i-click nyo lang tong continue trading. Pwede nyo, kung sa tingin nyo is nag-change mind kayo, pwede nyo ring i-cancel ang operation at makakancel yung withdraw nyo. So continue tayo mga boss. Click nyo lang tong continue trading. So dito mga boss is ang funds na lang natin kasi meron tayong pending na withdraw na $200. Ang funds natin is mga na lang, $159 na lang. So ito na naman ang gagamitin ko para bumili ng mga currency or mag-open ang mga positions. Every now and then mga boss, mag-fluctuate ang price nito kasi volatile nga yung forex market. So dito mga boss is meron pa tayong I think mga 2 pa tong positions natin. Hindi ko muna close to kasi nag-negative pa tayo dito. For example, dito $4 ang inopen ko na position at ang negative natin is mga $3.93 pa. So ayan ko na lang kung mag-green ito at satisfy na ako sa profit, tsaka ko na i-close. At meron din dito $10. So, tinignan natin dito mga boss yung GCash natin para makita nyo na after 2 days marireceive yung funds natin. As of now dito, wala pa tayong funds sa GCash natin. Ang nandito lang is yung remaining balance ko. So, dito mga boss is available balance ko is 77 pesos lang. So, hindi pa natin marireceive yung funds na withdraw natin galing sa
galing sa app na yon. So, ilagay ko na lang ang link sa description mga boss sa app na ginamit ko. So, dito balik tayo sa account natin. Nag-fluctuate na naman siya. Nagiging $159 na naman. Meron tayong dito sa position natin is meron tayong $1.28 na profit. So, dito mga boss, kapag i-click natin tong history, makikita natin ang pending withdrawal natin. Ito yung bonus reduction, $62. At ito naman ang pending na withdraw natin, yung $200. So, as of the day today is February 24, 11:39 a.m. Maghintay na lang tayo ng 2 days. I-click nyo ang payments. At makikita nyo ang pending na approval. So dito nakalagay is money withdrawn via GCash, $20 created, waiting for approval. It will take 1 to 2 days. Please wait or cancel withdrawal completed. Copy transaction ID. O, dito mga boss, makikita natin ang pending withdrawal natin. So sa sinabi ko na is hintayin na lang natin na ma-receive natin sa ating GCash yung $200 na withdraw natin. 2 days later. Okay mga boss, after 2 days, ngayon is February 26 na, 11:15 AM. Tingnan natin kung na-receive na ba natin yung withdraw natin na $200 galing sa Forex Trading app. So, i-open natin tong GCash. I-input natin yung PIN number natin sa GCash. At dito mga boss is na-receive na natin yung funds natin, yung $11,200 profit natin sa pagbabay and sell ng US dollar online. Ilagay ko lang ang link sa app mga boss sa description below. At dito mga boss, punta tayo sa app natin, yung sa trading app natin. Enter natin ang ating PIN. At saka click natin yung history. At dito mga boss, makikita natin na green na yung $200, meaning na-send na nila sa GCash natin. Yun na yun yung nakita natin kanina. At merong dito, bonus reduction na $62. Kasi kapag every time you deposit an amount, maka-receive ka ng bonus para magamit mo. Silbi yun ang funds na pinahiram nila para magamit mo sa iyong capital. Ikaw nang bahalang magpa-grow sa funds na yon. Kapag every time na mag-withdraw ka naman, meron ding reduction bonus. So, mas mabuti kung baguhan ka pa lang, i-grow mo lang ng i-grow yung account mo. For example, sa una kong trading dito is 500 pesos lang ginamit ko at pinatubo ko ng into $100 plus. Gagawa rin ako ng video about dyan. As of this moment, ito muna ang ginawa ko na video. Yung from 6K to 23K. At dito mga boss is tiningnan natin yung transactions para as a proof nga galing talaga sa kanila yung na-receive natin. Okay, dito mga boss is click natin tong GCash funds received. You have received 11,187. So, ito na mga boss, ito ang confirmation na galing sa kanila yung trading app na na-receive natin. You have received 11,187 of GCash. Meron na itong charge mga boss from 11,200 nagiging na lang 11,187 kasi merong charge to either sa GCash or galing ba sa kanilang trading app. Pero sa tingin ko is charge to from the GCash. So, dito nakalagay is you have received 11,187 of GCash from Union Bank of the Philippines with accounting ending 1532. So with account ending in 1532 meaning ito galing sa kanila. Ang kanilang bank na ginamit is Union Bank at ito yung account nila, yung account ending in number 1532. Your balance is 11,224 ref number. Okay, at least mga boss na ipakita ko sa inyo na payment talaga tong app na to at na-receive natin sa ating GCash yung profit natin na 11,000. Profit na yun mga boss, pure profit kasi meron pa tayong $159 na sa trading app na yun na lang ang gagamitin natin uli na pang trading.
So dito na lang mga boss, sana nakatulong tong video natin kung paano mag-trade kung paano mag-buy and sell ng US dollar online at kung paano kumita online sa pagba-buy and sell ng US dollar online. At sa nakita nyo mga boss is kahit nagpasaka kami ng niyog sa buong maghapon, yung kunting niyogan ng papa ko, pagkagabi is pagka-open ko sa Forex trading app ko, kumita na siya ng pagka 11 PM is mga I think 11 PM yun, kumita na siya ng mga $300 plus. At pagkagising ko naman sa umaga, kasi pagkatapos ay tiningnan ko yung app is nagiging $421 or 23,000, I think mga mga 23,500 plus. So 23,500 minus 6,000, ito yung total balance natin. Ito naman yung capital na ginamit natin sa trade na ito. So meron tayong profit na 17,500 or almost 18k na. In one day lang yon mga boss. 17,500 or almost 18k. Ito yung profit natin mga boss within one day lang sa pagbabay and sell ng US dollar online. Yung una is 23,600 pero mag-fluctuate anytime yung currency US against peso or peso against US dollar. How to open positions or buy US dollar online through this app mga boss. Once na na-open na tong app, click nyo lang dito market at pumili lang kayo kung anong gusto nyong currency ang iti-trade. Like for example, US dollar to Canadian, US dollar to Swiss franc, US dollar to or US dollar against Japanese yen. So dito mga boss is ang gagamitin ko example is itong US dollar versus Japanese yen. So click lang natin to. Then after that, mapupunta ka dito. I-click mo lang tong buy. Then dito mo i-input kung magkano ang amount or magkanong kapital ang gagamitin mo. For example, sa akin is kalimitan kong ginagamit is 500 pesos lang. Or kung baguhan pa lang kayo, pwede kayong gumamit ng mas mababa. Like for example, $1, $2, $3. Kung baguhan pa lang kayo. Pero meron ding demo account dito. Kung hindi nyo gustong gumamit ng real na account, pwede ring i-click mo to. Kung merong demo account dito, yan na lang muna ang gamitin mo na trade, pang practice lang. Pero dito is ipapakita ko yung actual na account na ginamit ko para makita nyo kung paano mag-open ng positions or mag-buy and sell ng US dollar online sa pamamagitan ng app na to. So dito, ilagay nyo lang ang kapital na gusto nyo gamitin. So sa akin is $10 lang. After that, i-click na tong sell. Kasi dito, once na nag-open ka ng positions, meaning pwede kang mag-buy at mag-sell. Kasi dito mga boss, kung mag-buy ka, meaning once nga mag-buy ka, meaning ang iyong bias or iyong analysis is for example, dito na portion or dito na area is na siya, merong buying pressure dito, siya, engulfing na siya, na-engulf niya yung red candle, pwede ka nang mag-buy dito. For example, nag-buy ka dito sa above ng previous high niya, which is yung high niya is ito yung previous week niya. At pagka next day, the following day, or kung gusto nyong mabilisan, 1 hour time frame ang gamitin nyo. For example, dito, naghammer siya, merong wick dito, mahabang wick, meaning buying pressure, marami nang bumibili dito. For example, kung dito ka nag-buy, dito ka nag-open ng position. So, kung nag-open ka ng position at lumipad pa yung price at nakabinta ka or dito ka na nag-take profit or dito ka nag-close position, malaki na ang kita mo. Kasi ito, near resistance, pwede ka nang mag-close position dito or mag-take profit. So dito na nga mga boss, nag-open tayo ng position na $10 lang. Pagkatapos is i-click mo na tong sell USD GPY kasi USD US dollar versus Japanese yen to. Ang current price niya ngayon is
sa US dollar against Japanese yen is 1 US dollar is equal to 150.437 yen. So, after nyong na-open yung position mga boss, may confirmation na lalabas dito. Ito yun, USD GPY positioned open. Sell 0.05 lots for $10 by market price 150.38. So, ito na nga mga boss, naka-open na tayo ng position. At dito mga boss, ito yung na-open na natin. Meron agad tayong negative 27 kasi once na mag-open kayo, automatic na meron kayong negative kasi either charge ba yun or sa fluctuation ng price kasi napakabilis ang price niya. At dito mga boss, hintayin nyo lang na mag-profit to or mag-green. For example, nag-profit ito ng $5, $7, $8 or $10 ba or mas mataas ba, naka-open na kayo ng posisyon, hintayin nyo lang ang position nyo, like for example dito US dollar against Japanese yen na mag-green or mag-profit. Like for example, kung nag-green na ito or nag-profit na $5 ba or $6 o $7 at satisfied na kayo sa profit nyo, pwede nyo nang i-close. Sa pag-close ng position mga boss or pag-take profit mga boss, ganito ang gagawin nyo. For example, itong isang trade ko is yung sinabi ko na nagagawan ko ng video rin ito, yung 500 pesos lang ang kapital ko na kumita ng 3,000 kasi ito ang kinita niya sa araw na yon. 64 or 60 plus point something or $60 plus kasi dito is 64 USD to PHP. Ang $64 is equal to 3,500. So, ito ang kinita ko ngayong araw at gusto ko nang i-take profit. Ganito ang gagawin ko. I-click nyo lang to at mapupunta kayo dito. Napakabilis yung fluctuation ng price. Ngayon is 64.82 na. So, pag nakita nyo to is pindutin nyo kaagad yung close position para ma-close na or para mag-take profit na kayo at para ma-secured nyo na ang profit nyo. Like for example sa akin is $64, i-close ko na to. So, i-click ko lang tong close position. Or, kung may marami kayong positions dito at nag-profit lahat yung positions nyo, pwede nyong i-close lahat in one click. Like for example dito is, sa ibaba nito is maraming positions. Ito lang ang i-click nyo, yung X. I-click nyo to. Then, pagkatapos, ito ang lalabas. Ang nakalagay is you're going to close all open positions with their current P&L, meaning profit and loss. Once na nakita nyo to is i-click nyo agad yung close all positions para mag-take profit na kayo or para ma-close na yung position nyo. Sa akin is nagiging 65 na naman kasi napakabilis yung fluctuation ng price. I-close ko na lahat. So, i-click ko to. Then after that, hintayin nyo lang na mag-load yung app. At dito mga boss is na-close ko na ang position ko at na-take profit ko na yung $65. So, yung $65 is madagdag mo to sa account mo. So, mag-increase na yung account balance mo. At ito ang tutorial mga boss kung paano mag-open ng positions or mag-buy and sell ng US dollar online. Ang next ko namang ipapakita is paano mag-set ng stop loss at take profit via sa app na to. For example mga boss, kung may open positions na kayo, for example dito, meron akong positions, pumili ka lang kung anong position ang gawan mo ng stop loss at saka take profit. So for example dito, ang gawan ko is yung Euro versus Japanese yen. So i-press ko to and then i-click yung edit position. At pagkatapos is i-click nyo to para mag-activate para makagawa kayo ng stop loss. For example dito, nag-yellow na siya. Dito nyo iset ang stop loss nyo. Ang function ng stop loss mga boss is, for example, dito kayo nakabili. Kung ang price is bumaba pa ng bumaba at para hindi kayo mas malugi ng malaki, gawan nyo ng stop loss. Kasi, for example, dito ang kapital na ginamit nyo is 1,000 at bumaba pa ng bumaba yung price is malaki na ang lugi nyo. For example, dito, bandang dito is nalugi na kayo ng 200 pesos para hindi ma-liquidate or maubos lahat yung kapital nyo. Instead na hintayin nyo na bumaba pa ng bumaba yung price, maglagay kayo ng stop loss dito na area. Usually, itong ginagawa ng mga traders, yung previous na low po when dito nila ilagay. Yung iba is
dito nila ilagay sa candle na to, below sa candle na to, para hindi mas malaki ang lugi nila. Kung saan sila bumili, kung saan candle ang binili nila, at kung ang price is mag lower down pa sa candle na nabili nila, dito sila mag-set ng stop loss, or ang final stop loss ng ibang trader is dito, kasi bigyan pa nila ng space yung price, kasi yung ibang price is mag-dip siya pero hindi aabot sa point dito. Ang iba is mag-bounce back. So ang ibang trader is hintayin nila at dito na lang sila mag-stop loss. Pinakita ko lang to mga boss as example scenario. Kayo nang bahala kung saan ang stop loss point nyo, either dito ba or dito. Kung dito is mas, ang advantage dito is mas konti lang ang lugi nyo kaysa dito, kasi kung mas dito is mas malaki ang lugi nyo. Pero ang advantage naman dito is once na ang price mag pullback at hindi malalim yung pullback at hindi mahihit yung stop loss dito at nag-bounce back yung price, ang advantage is hindi na lugi yung trader na yon, yung naglagay ng stop loss dito kaysa dito. Yan ang advantage at disadvantage mga boss ng kung saan nyo ilagay yung stop loss nyo. Pinakita ko lang to mga boss as an example. Marami namang factors pwede naman yung pag-aralan kung saan kayo mag-place ng stop loss. That's why mga boss, is ang important is gumamit lang kayo ng maliit na kapital once na nagsimula pa lang kayo, or pwede nyong gamitin ang demo account sa trading app, kasi every website or every trading app meron silang demo account pang practice. Once na nag-profit kayo at consistent yung profit nyo at may strategy na kayo using the demo account, pwede nyo nang gamitin ang real account. So dito mga boss ang paglagay ng stop loss. At once na naset na yung price nyo mga boss, i-click nyo lang sa save changes. For example, dito kayo nag-place ng stop loss. Ang price niya is 149.64. Makikita nyo dito 149.60 something. At dito naman is 149.100 something. Yan ang mga boss. Pagkatapos is click nyo lang tong changes. At hintayin nyo lang dito. Nag-set na ko ng stop loss 161.640. At dito makikita ang confirmation na nag-create na kayo. For example, Euro, GPY, or Euro versus Japanese Yen, ordered, created, protected by stop loss, price. Ang nakalagay dito is protected, kasi para ma-protect yung capital nyo na hindi mas malugi ng malaki. So, protected by stop loss, price 161.64. Pwede na kayong hindi mag-monitor sa chart mga boss kung sa tingin nyo is baka mag-down yung market kasi may stop loss na kayo. Once na ma-hit yung, for example dito, nag-down pa yung price, is automatically ma-hit yung stop loss nyo at mag-close yung position nyo. At para hindi kayo magka-loss or mas malugi ng malaki kung mag-down pa ang price. Okay mga boss, yan ang procedure kung paano mag-create ng stop loss. Ang next naman is kung paano tayo mag-create ng take profit. Dito mga boss, ang function ng take profit mga boss is i-erase ko muna tong mga drawings. Pag erase ng mga drawings nito mga boss is i-right click nyo lang yung chart at saka ito, click remove drawings. At ito na mga boss, ang function ng take profit is, for example, dito ka nakabili mga boss at wala kayong time na i-monitor yung price kasi may trabaho kayo or estudyante kayo or meron kayong ginagawa. Ang importante is tingnan nyo na lang kung saan saang area kayo mag-take profit or mag-close ng position. Usually kalimitan is dito sa mga resistance. Ito kasi nag-resist yung price 1, 2, 3, nag-bounce yung price at bumaba, nag-bounce, bumaba, nag-bounce, bumaba. That's why tinatawag itong resistance. So pwede kayong once na dito kayo nakabili, pwede kayong mag-take profit malapit sa resistance area. Pwedeng hindi ma-perfect na ma-hit yung resistance nyo, basta at least malapit lang para ma-secure nyo yung profit nyo. For example, dito kayo nakabili at saka nag-set kayo ng take profit. For example, meron kayong ginagawa, meron kayong trabaho, nag-aaral kayo at hindi nyo na
kailangang i-monitor to kasi once na ma-hit yung price sa area na yon, automatically na ma-close yung position nyo at ma-take profit nyo na ang earnings nyo sa trade na yon. At dito mga boss, iset na natin, i-click natin again to. Sa akin is ito pa rin euro, as an example lang, ito pa rin ang ginagamit ko, euro versus Japanese yen. So i-click natin to and then click edit position. Pagkatapos nyo itong makita is itong take profit, i-activate nyo to. Katulad nito, nag-yellow na. So i-click nyo lang to. At pagkatapos dito na kayo mag-set kung anong price ang target nyo. For example dito, ito siya mga boss, example lang ha, kasi hindi to magkapareho. Kasi itong example natin sa app is euro Japanese yen, while ang example natin dito sa chart is US dollar Japanese yen. Ano lang to, example lang to mga boss kung paano mag-set ng price sa take profit. For example dito, ang price dito is ito siya. Ang gusto nyong take profit na price is 550 or ito 550.589. Dito nyo ilagay 550.89. Ito siya, ang meaning dito, ang 1 US dollar is 150.551 ito. Kasi iba-iba itong kung saan nyo i-point yung direction, iba-iba yung price. Kung sa taas naman is taas yung price, kung sa baba naman is baba yung price. For example dito, 150.579, dito nyo ilagay yung price. Pagkatapos is i-click nyo lang yung save changes. At makikita nyo rin sa confirmation dito, right, like for example ito, Euro USD or Euro USD ordered created protected by take profit price 1.07213. Nakalagay din ditong protected kasi once na ang take profit price is ma-hit, automatically ma-close yung position nyo. At protected kayo kasi sabi ko na is yung price is volatile dito sa forex market. Napaka-bilis bumaba at napaka-bilis tumaas. Once na tumaas yung price at na-hit yung take profit price nyo is ma-close automatically yung positions nyo at makuha nyo na ang income nyo sa trade na yon. At naprotektahan kayo kasi dito, once na na-hit yung take profit price nyo is bumaba na naman ng gusto yung price. For example, if bumaba dito at instead na nagka-profit kayo dito, yung profit nyo is magiging loss na kasi hindi kayo nag-set ng take profit price. So, yan ang meaning yan ang function ng take profit price para maprotektahan ang kapital nyo na instead na nag-profit na kayo, hindi kayo malulugi kapag mag-down ulit yung price. For example, sa trade na to, nag-down ulit yung price niya. Once na naset na yung price nyo is protected na kayo at may profit na kayo galing sa pag-open nyo ng positions dito. For example, nag-open kayo ng 1,000 pesos dito at lumaki yung price, tumaas yung price. For example dito, nag-gain kayo ng 2,500. So, na-take profit nyo na ang 2,500 na earnings nyo, pure profit na yun, at hindi kayo nalugi kasi bumaba yung price ulit. So, yan mga boss, yan ang function ng take profit price. Sana naintindihan nyo yung tutorial natin mga boss. Pasensya na mga boss sa pag-explain ko kasi hindi ako masyadong magaling magsalita ng Tagalog kasi Bisaya kasi ako, at ang importante lang is ginawa ko ang makakaya ko para maka-explain ng maayos at para maunawaan nyo kung paano ginagawa ang bagay na to. So, ito ang tutorial kung paano mag-set ng stop loss at take profit via sa trading app na to mga boss. At next kong ipapakita mga boss is doon naman tayo mag-open ng position at mag-set ng stop loss at take profit sa website.
Okay dito mga boss, sa pag-set ng stop loss at take profit sa website is mga positions. For example, ito gawa natin ng stop loss at saka take profit. I-right click mo lang to at saka modify position. Click nyo lang tong stop loss at saka i-set yung price dito. Para basic lang is kalimitang ginagamit ko is ito lang price. So price at saka kung mag-set naman kayo ng take profit, i-click nyo rin to. Pero ang nakalagay dito mga boss is stop loss price you set must be lower or equal to 0.88335. So, kailangan kung maglagay kayo ng stop loss is mababa nito. Mas mababa sa 0.88335. Sa pinakita ko na kanina kung saan kayo for example dito, kayo nakabili, ito ang gawin yung stop loss at dito kayo magbase sa price. At ilagay nyo dito. For example dito, babaan natin. Kailangan mas mababa dito. For example, ang price niya dito is sa stop loss natin is 0.87409. So, ilagay natin dito is 0.870. Ito. Okay. I-click nyo lang tong horizontal ray. Pwede kayo dito kumuha sa mga tools. Dito nakalagay yung horizontal ray. Click nyo lang tong star para malagay siya sa favorites para malist siya dito. For example dito kung i-unclick natin tong star, mawawala siya dito sa list sa favorites natin. Pero kung i-click natin tong star, mapupunta siya dito. So i-click nyo lang yung star para mapupunta siya dito at ito lang ang gamitin nyo as shortcut. So dito tayo, click nyo tong horizontal ray at saka dito nyo ilagay yung stop loss nyo para makita nyo yung price. For example, ito yung price niya 0.87417. So ilagay natin dito 0.87417. So kung final na yung stop loss nyo, pwede nyo nang i-click yung modify. Para mapakita ko sa inyo is iset natin to 0.87417. Click natin modify para maset na. At saka ang take profit, by the way, dito makikita nyo yung stop loss nyo. For example dito, stop loss, ito yun. 0.87419 yung nilagay natin. At saka sa take profit naman, for example, dito tayo mag take profit na area na to, yung malapit sa resistance is lagyan natin ng horizontal ray again. At saka click natin to. Pwede rin dito. At saka ang price niya, ito 0.88725. So ilagay natin is 0.88725. So, kung final na yung take profit price nyo, by the way, mga boss, dito makikita yung magkano ang projected profit mo. For example, dito. Kung dito siya mahihit, ang projected profit mo is $13.68. So, yung $10 mo is kikita ng $13.68. Kung i-uncheck nyo to, hindi makikita. Pero kung i-click nyo to, saan yun? 0.88725, 0.88725. Dito makikita mo kung magkano ang isinet mo dito. For example, babaan natin, bumaba rin ang kanyang projected profit. Pero kung taasan natin yung price, 0.88725, 0.88725, taasan natin, tataas rin yung projected profit mo. At kung final na is click mo lang tong modify. Tulad din sa stop loss. For example dito. For example sa akin is meron na akong balance na 264. So maglagay ako ng stop loss. Kung maglagay ako ng stop loss dito 0.87417. So ilagay ko dito is 0.87417. Ang magiging projected loss ko is 38.64. So, mas malaki ang loss niya kaysa projected profit. So, para mas safety, nangyayari itong mga boss, yung mas malaki ang projected loss ko kasi dito na ako sa taas nakabili. Pero kung dito kayo nakabili, kasi ito ang live price niya ngayon. Pero kung dito kayo nakabili, dito na area, mas mababa ang projected loss. For example, baka mas lesser pa dito, mas bababa ang projected loss nyo kasi dito kayo sa baba nakabili. Yung sa akin is ngayon dito na ako bumili, so mataas yung projected loss ko. Example lang to mga boss kasi sa akin is
sa sinabi ko na high risk trading ang ginawa ko, every time na mag pullback yung market, magdagdag ako ng magdagdag, like for example $10, pero hindi ito recommended sa mga baguhan kasi may certain points ako na tinitingnan yung mga resistance at saka yung mga support, pero para sa mga baguhan pa lang hindi ito recommended. Mag-aral muna kayo ng mga basic trading lessons. Ang gawin nyo lang is, ang maipapayo ko is yun lang sinabi ko na kanina nga, yung basic trade lang. Buy kayo dito, mag stop loss kayo dito at mag take profit kayo near resistance para safety kayo, kasi kung nag-buy kayo dito at nag-down pa yung price, at least hindi malaki ang lugi pero mas mataas ang profit nyo. Kasi kung i-measure natin dito itong measurement niya sa prices, long position, kung dito kayo nakabili, hanapin nyo lang mga boss is ito, long position kung mag-buy kayo, pero kung mag-sell kayo is ito namang short position. So ito, ang magiging loss nyo dito, for example, kung dito kayo area nakabili, 0.78% kontra sa profit nyo na 0.98%. So ang ratio nyo mga boss is 1:1.2, meaning matalo kayo ng 1% pero kikita naman kayo ng 1.2% kasi dito ang target price nyo. Sa mga experienced trader naman, usually ang sinet nila is either 1:2 dito, 2 or 2 plus, or 1:3 or 3 plus. Ito yun. Kasi for example, ang trade nila na capital is $10 lang or 500 pesos. Once na nakaposisyon na sila at yung price is nagtuloy-tuloy pang bumaba at na-hit yung stop loss nila, so meaning talo sila ng $10. Pero once na if ang price is tumaas at na-hit yung TP area nila or target profit area, kumita sila ng 10 times 3 equals $30 or 30 USD to PHP or 1.6. So kung 500 pesos ang trade mo at na-hit yung stop loss mo, talo yung 500 pesos mo. If 500 pesos ang trade mo or capital na ginamit mo sa pag-trade at na-hit yung stop loss mo, so meaning talo ka ng or maliquidate ang 500 pesos mo or matalo ka ng 500 pesos. Pero once naman ang price is tumaas at ma-hit yung TP area mo or take profit area or target price mo dito, magka-profit ka naman ng 500 times 3 equals either 1.5 to 1.6 depende sa fluctuation ng US dollar. So yan mga boss kung paano mag-set ng take profit area. At once na na-final na yung price nyo dito sa stop loss area at take profit area, babaan na lang natin to para maklik natin itong modify. Once na na-set na yung stop loss at saka take profit, once na na-finalize na yung price nyo, click nyo na lang tong modify. So, hindi ko na lang i-click to kasi baka ma-hit to. Example lang to kasi doon ako sa taas nakabili. Example lang to, at least mapakita ko sa iyo. Yan lang ang gagawin nyo, i-click nyo. Dito is i-cancel ko na lang kasi hindi ako nag-set ng stop loss at take profit kasi every time na mag-down, sa sinabi ko na magdagdag ako. Pero hindi yan recommended sa mga baguhan. So, yan na lang mga boss. Yan ang procedure kung paano mag-set ng stop loss at take profit dito sa kanilang website. So dito na lang mga boss. Sana nakatulong tong video natin at sana kita nyo na pwede talagang kumita online sa pagbabay and sell ng US dollar online. So, dito na lang mga boss, sana nakatulong tong video natin para updated kayo mga boss sa mga bago kong uploads at mga tips pa. You can subscribe to my channel Wingbuds and click the notification bell para updated kayo lagi. See you on the next video. Thanks for watching and God bless mga boss. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting
getting stronger, step by step.